Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po itong naging tugon o response po mga kabida ng DOJ dito ho sa aligasyong hindi ho daw sinunod po ng mga arresting officers. Ito pong nakasaad po mga kabida sa Article 59 ng Rome Statute. Particular, ito hong step number 2 na kailangan pong iharap po itong si Digong matapos po siyang arestuhin po mga kabida sa isang competent judicial authority. Yun po yung nakasaad po sa number 2 po ng article number 59. Ang tanong po dito, humarap po ba itong si Digong? Dinala po ba itong si Digong ng mga arresting officers pagkatapos po siyang maaresto? Okay? Now, ano pong purpose kung bakit kailangan po siyang iharap doon sa isang competent judicial authority? Ang interpretasyon po mga kabida ni Sastro Gando Sasot at ni Attorney Neil Abayon po, ang ibig sabihin po ng competent judicial authority ay korte po, Korte po yan. Now, anong purpose po kung bakit kailangan po siyang humarap sa korte? Pagkatapos pong maaresto po mga kabida, Para i-determine kung yung warrant of arrest ay authentic at kailangan pong malaman po ng korte, hindi ho ba nalabag yung karapatang pantao po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung nabigyan po ba siya ng due process po mga kabida. Yun po yung purpose kung bakit kailangan po siyang iharap sa isang local court. At itong local court na yan ay matatagpuan po ito sa custodial state. Ano po yung custodial state at sino po yung custodial state? Of course, ang Pilipinas, Kasi dito ho siya nakakustody, Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong po ngayon, nasunod po ba ito? Okay? Ng mga arresting officers. Ang tingin po mga kabida at observation po ni Sastro Gando Sasot at Attorney Neil Abayon ay parang hindi ho nasunod at hindi ho dinala ito pong si Digong sa judicial authority, mga kabida, pagkatapos pong maaresto po ito, Okay, so dito po mga kabida, sa post po ni Sastro Gando Sasot 1 hour ago po, pinost po niya ito hong pahayag po ni Attorney Miko Clavano, spokesperson po ng DOJ, kung saan po ay bilang response po mga kabida doon ho sa aligasyong hindi ho sinunod ito hong step number 2 ng Article 59 ng Rome Statute. Ang sabi po dito ni Attorney Miko Clavano, ang naging role namin ay competent judicial authority to attest sa lahat ng mga proper processes ay ginawa. So, ibig sabihin po mga kabida na sila daw yung competent judicial authority. Nung time po na hinuli po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, andun po yung representative po ng DOJ, maliban doon sa PNP, mga kabida. Okay? Now, posible na yung ibig sabihin po ni Attorney Clavano na hinarap po nila itong si Digong doon ho sa kanila, bilang competent judicial authority, Now, eto, meron po akong ni-research po mga kabida. Nagtanong kasi ako kay Google kung anong ibig sabihin po ng judicial authority, Ito po, babasahin ko po mga kabida, Judicial authority refers to the power or function vested in the judicial branch of government, primarily courts, to interpret laws, settle disputes, and administer justice. It ensures the impartial application of law, protects individual rights, and maintains order within a society. Dito, mas malinaw pa po ito, judicial authority is derived from the people and vests in and is exercised by the courts and tribunals established by the Constitution. So yun po, yung ibig sabihin po ng judicial authority. So sa madaling salita po, ang judicial authority refers to courts. Okay? Courts. Okay, ang tanong po dito, yung Department of Justice po ba ay makukonsiderang judicial authority? Makukonsidera ba silang korte? Okay? Eto, nag-research din ako mga kabida patungkol po dyan, Ang sabi po ni Google,
Okay? Ang sagot po niya doon sa tanong ko po kung ang DOJ po ba ay makukonsiderang judicial authority. Ano po yung sagot ni Google? Ito po. No, the Department of Justice is not considered a judicial authority. Ano po na? The DOJ is part of the executive branch of government, responsible for law enforcement and the administration of justice. It handles the prosecution of criminal cases, provides legal counsel to the government, and oversees agencies such as National Bureau of Investigation and Bureau of Immigration. In contrast, judicial authority is vested in the judiciary, which includes courts such as Supreme Court, Court of Appeals, and lower courts. So, mahinaw po yun doon ho sa distinction po nila, no? Okay? Yung DOJ po ay hindi ho under po ng judiciary branch ng government, ano? Ito po ay under po ng executive branch po mga kabida. Ang tanong po dito, bakit po makukonsidera po silang judicial authority? So mali po yung sinabi po ni Attorney Miko Clavano. Ano? Kung pagbabatayan po natin mga kabida, ito pong post po ni Sas Rogando Sasot. Ano po? Na? So meaning, ang interpretation po ni Sas Rogando Sasot at ni Attorney Nila Bayon dito ho sa pagkaka-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po daw nasunod yung alituntunin po mga kabida ng Article 59. So, deprived po itong si Digong na makaharap po itong korte at saka importante mga kabida, yung number 3 din ng Article 59 na dapat bigyan po siya ng pagkakataon na makapag-apply po ng interim release pending arrest. Ano po? Anong ibig sabihin dyan? Ang interim release pending arrest ay equivalent po yan mga kabida dito ho sa atin ng posting of bail. Ano po? Na? So ang tanong po, binigyan po ba siya ng pagkakataon to apply for interim release pending arrest? Ang sagot po ni Attorney Nila Bayon at Sas Rogando Sasot, wala mga kabida. So in short, nilabag po yung karapatan po ng dating Pangulo dito po mga kabida at posible na ito po ay magiging grounds po ng dating Pangulo to question it doon po sa International Criminal Court. So magiging argument po dito mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa International Criminal Court, hanggang ngayon po mga kabida ay hindi ho na-acquire ng ICC yung jurisdiction over his person dahil ho, hindi ho nasunod yung alituntunin po mga kabida doon ho sa ilalim po ng Article 59. So yun lang po mga kabida para po sa inyong comment and opinion. You can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.